Top 5 news this week, June 28 to July 4. Number 5, si Atong Ang, Gretchen Barreto at ang mga nawawalang sabungero. Big news this week ang paglantad ni Julie Patidongan bilang si alias Totoy. Anonymous pa tong si alias Totoy nung isiniwalat niya last month sa publiko na umano ay itinapon na dati pa sa Taal Lake yung mahigit 30 sabungerong nawawala as far back as 2021. Ang alam lang natin noon dito kay alias Totoy ay isa siya dun sa grupo ng mga taong kinasuhan dahil sa umano'y kinalaman nila sa pagkawala ng mga biktima. Last month, sinabi ni alias Totoy na yung may-ari ng sabungan at isabong operations ang isa sa mga mastermind. Sa isang interview sa GMA News nitong Miyerkules, pinangalanan na niya. Si Atong Ang daw at kasabwat umano ang aktres na si Gretchen Barreto. Lagi raw kasi niya nakikitang magkasama yung dalawa. Kaya raw lumantad si Patidongan alias Totoy ay dahil may banta na raw pati sa buhay at kaligtasan ng pamilya niya. Farm manager daw siya ni Ang noon, kumbaga eka ng kamay kaya alam niya at nadamay siya dun sa krimen. Dininay ni Ang at ni Barreto ang mga paratang. Sabi ni Ang although totoo raw na farm manager niya dati si Patidongan, mula raw nang magtago siya ay nagbalak ng kikilan, kidnapin at patayin si Ang at pag nakawan ang mga ari-arian niya. Sabi naman ni Barreto, kasosyo lang daw siya sa isabong business ni Ang at walang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Ngayon magsasampa raw si Ang ng mga criminal complaint laban kay Patidongan. Ano ang motibo sa pagkawala ng mga sabungero? Nandaya raw sila, sadyang pinahihina yung mga manok nila tapos tataya dun sa kalaban. Chope raw ang tawag dun. Mag-aapat na taon na ang kaso. Sabi ni Patidongan kahit ipasisid pa raw ng mga otoridad ang Taal Lake, aanin pa yon. Buto-buto na lang daw ang mga nawawalang biktima. Number 4, si Senator Risa Hontiveros at ang pagbaliktad ng witness na si Michael Maurilio alias Rene. Nito ring Miyerkules sinampahan ni Hontiveros ng kasong cyber libel si Maurilio. Siya yung tumistigo sa alias na Rene last year nung iniimbestigahan ni Hontiveros ang mga umano'y krimen ni Apollo Kibuloy, pastor ng sektang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ito kasing si Maurilio lumabas sa isang video at nagsabing binayaran daw siya ni Hontiveros ng 1 million pesos para tumistigo laban kay Kibuloy at sa mga Duterte. Kasinungalingan nito, sabi ng senadora. Bukod kay Maurilio, kinasuhan din niya ang mga nagpost at nagpakalat ng mga video. Yes, nasundan pa kasi yung unang video na nag-viral. Sabi ni Hontiveros, dun daw sa mga araw bago lumabas yung video, ilang beses kumontak sa opisina niya si Maurilio. Distress call, kinidnap daw siya at nakapiit sa isang property ng KOJC sa Davao City, baluarte ni Kibuloy at ng mga Duterte. June 22 at 23 daw yon. Noong June 24, nung may inihahanda ng aksyon ng mga otoridad para sagipin si Maurilio, lumabas na yung video accusing Hontiveros of bribing him. Sabi ni Hontiveros, maaaring tinakot si Maurilio para bumaliktad. In any case, hindi raw niya palalampasin ang mga kasinungalingan. Mabigat yung naging testimonya ni Maurilio sa Senado. Pinagsamantalahan daw siya ng isang senior member ng KOJC at alam daw yun ni Kibuloy. Pinagmalupitan siya, inalila sa trabaho ng halos walang sahod. Nakita raw niya ang mga Duterte paalis sa poder ng KOJC na may bitbit na mga armas. Let's not forget, nakakulong ngayon si Kibuloy sa mga kasong sexual abuse, child abuse at human trafficking not because of Hontiveros' probe but through the police's own casework. Wanted siya sa Amerika for similar cases and money laundering. Kaibigan siya at naging spiritual advisor ni Rodrigo Duterte na nakakulong din ngayon sa the Netherlands sa kasong Crimes Against Humanity. Go figure. Number 3, naabsuelto si Sean Diddy Combs sa pinakamabibigat niyang kaso pero he stays in jail for now. Nung Wednesday sa US, inakwit ng jury sa New York ang sikat na rapper and music mogul na si Sean Combs sa mga kasong sex trafficking at racketeering. Pero guilty siya of 2 counts of transportation to engage in prostitution. In case nalilito kayo, si Combs ay kilala sa mga stage name na Diddy, P. Diddy at noong late 90s, Puff Daddy. Ang akusasyon ay pinilit daw ni Combs yung mga dati niyang girlfriend na si Cassandra Cassie Ventura at isang in-identify lang as Jane na sumali sa malalaswang aktibidad that involved illegal substances and male sex workers. Para manahimik, binugbog, tinakot at pinagbantaan daw ni Combs na ilileak ang compromising videos nila. Ang argument ng defense, willing naman daw yung dalawang babae na mag-participate doon sa activities na yon at the time. Apparently, nakumbinsi nila yung jury. Mapalad si Combs kasi life in prison ang parusa ng Amerika sa sex trafficking. Doon sa mga kasong guilty siya, relatively maiksi lang yung sentensya. Hindi siya pinayagang magpiyansa dahil hindi raw niya nakumbinsi ang hurado na he doesn't pose a threat kung sakaling makalaya siya pansamantala. Overall, it's a win for the 55-year-old guy. Aabangan pa natin kung ano ang magiging sentensya niya dun sa mga cases na guilty siya. Number 2, sa pag-iimbestiga ng water regulator na LUA, kasama sa bubusisiin nila ang posibilidad na may conflict of interest ang dating Public Works Secretary at ngayon Senador na si Mark Villar.
Ngayong Biyernes nagsalita na ang palasyo tungkol sa sinisimulan nitong investigasyon sa Prime Water na nirereklamo ng mga customer dahil sa mahal na singil at palpak na serbisyo. Dumami raw ang joint venture agreements o pakikipagsosyo ng Prime Water sa Local Water Utilities Administration o LUWA noong Duterte administration. Si Mark Villar ang Public Works Secretary noon at kapatid niya ang may-ari ng Prime Water na si Manuel Paulo Villar. Sagot naman ni Mark Villar, hindi raw siya nag-participate whatsoever sa anumang paraan sa mga transaksyon o pinlanong transaksyon ng Prime Water sa mga water districts na kasosyo nito. Yan daw ay kahit na hepe siya noon ng DPWH kung saan nakapailalim ang luwa na may hawak ng water districts sa bansa. Sa sariling investigasyon ng Rappler, lumalabas na dumoble ang bilang ng mga kontratang hawak ng Prime Water noong 2016 pagkaupo ni Duterte bilang presidente at ni Mark Villar sa DPWH. Di na mabilang ang mga mamamayang dumaraing sa palpak na serbisyo ng Prime Water sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pero alam natin na may isang reklamong sinagot ang kumpanya, yung kay Carla Abellana, yung sikat na artista. Hindi rin nagustuhan ni Abellana yung sagot nila. Okay, disclaimer lang, this video was recorded on Friday night, July 4. If you want more recent updates, download the Rappler Communities app. Andun lahat ng latest. Alright, number 1. Our tennis wonder, Alex Ayala, debuts in Wimbledon, arguably the sport's most prestigious tournament. Kahit hindi ka tennis fan ay malamang narinig mo ang pangalang Alex Ayala this week. She is the first Filipino tennis player in the Open era to play in the main draw of Grand Slam events. In other words, siya ang kauna-unahan nating kababayan na nakapasok sa mga main event ng pinakamahahalagang tennis tournament sa mundo. Nitong nakaraang linggo, lumaban siya sa final ng Eastbourne Open at sa main draw ng Wimbledon. Sa England pareho yung events. Ayala came close to winning a crowning finish sa Eastbourne Open nung Sabado. Sa Wimbledon naman nung Martes, nakatunggali niya yung defending champion, si Barbora Krejcikova ng Czech Republic. She didn't win those matches, but the story here is she made it that far, and observers of the sport now consider her one to watch. She's just getting started. Sabi nga mismo nung nakalaban niya na si Krejcikova, Ayala is going to be very good in a couple of years. Ayala is already the world's number 56 sa tennis, and she's only 20 years old. Alright, that's it for now. Next week ulit.